Nasaan yung metro natin kuya? Hindi ano yan, basta dito 68. Nagmahal na sa mga 70 plus. So ang ginawa ni kuya, di niya tinurn on yung ano, yung metrohan. Yun ang hindi ko napansin kanina. Sayang. O, sige. Magkano yung hingi mo? 200. 150 na ibigay ko. So yun ha. Advice ko sa inyo. Time check tayo. So tama yung talaga yung ano. Napaka-consistent. Basta madaling araw. Biyahe ko dito. Kapag hindi traffic. Nasa 6 minutes lang talaga yung biyahe. Ng ano. Ng jeep. I mean ng ano. Ng taxi. Tapos ang pamasahe. Pinakamura ang 68 pesos. Pinakamalaki na yung 80. 85. So ngayon, ang driver is hindi niya tinurn on yung metrohan. So ano yun, modus na yun. Which is balik na sila ngayon sa ano, modus. Ganun talaga eh, sistema yan eh. Siyempre, hindi na mahigpit yung taga Department of Transportation natin. Wala na si Lolo Art Togade, wala na si Digong. So balik sa ano sila, sa gawi. So mga modus. Kasi ang pamasahe nun, kung nakametro yon, nasa 68 pesos na talaga yon. 68 pesos, pinakamalaki 85 pesos. Tandaan nyo yan, makinig kayo sa akin. Take it from me kasi lagi akong sumasakay ng taxi papuntang airport. And yun na nga, ang pamasahe is ano lang, nasa 68 pesos pinakamura. Ang distance is parang 1.8 kilometer away. Alright. So, Taft, Pasay Taft. Pag sinabing Pasay Taft, ano siya no, dito talaga yung intersection ng dalawang ano, metro transit natin, yung MRT and LRT. So, syempre depart na tayo mula sa ating accommodation papuntang airport. So, load lang tayo ng taxi papuntang Terminal 3. Koy, ano ba ang speed limit sa Manila dito? Sa Manila at NCR. Oh, speed limit maximum 50-60. Pero pag mga gatong oras, wala nang limit no. Oh, pag araw may mga ano ba nanghuhuli? Sino nanghuhuli? MMDA? Sila na nakatungkad yan. O bawat city, no? Kasi yung MMDA parang ano lang yata, mga ano bang hinuhuli ng MMDA ko? May nasilip sila na lumabag, talagang hulihin ka. Hindi, okay yung parang mga illegal parking, no? U-turn, tama ba? Yung biglang nag-U-turn. Pero sa mga ano, sa mga speed limit violator, siguro mga taga city lang, no? Nanguhuli nun. Anyway, madaling araw tayo dito kaya napakaganda ng ano, daan 151. So yung distance ng ano, Pasay Taft papuntang Manila Airport, I mean ano, Terminal 3 ay nasa 2 kilometer distance lang, no? Ganun lang kalapit. Kaya napaka ganda kapag gantong oras yung biyahe kasi mafe-feel mo talaga yung lapit. So sa mga gustong mag-jeep, meron dito 15 pesos lang. Ayan, Sogo. Tapos MRT station, Taft. Tapos yan, meron dito yan McDonald's. May mga jeep diyan dumadaan papuntang Nichols and Terminal 3. So ang takbo nito madalas ko talagang ano, inuurasan na sa 6 minutes lang pinakamataas kapag kahit di traffic ha. Pero pag traffic siyempre abutin ng 30 minutes yan. Ano yan koy, panggabi ka koy? O hanggat kaya? Hanggat kaya, araw-araw. Oh, di ba yun yung ano no, mga taxi driver no? 24 hours pala no, hindi siya yung 12 hours lang. 24 oras. Oh, yun yung renta. Magkano dito renta ng taxi? Sa amin merong 1 to 1.4 dito. 1.5 konti lang yung difference. Yung Grab magkano? Parang mura yata ang Grab, 1.4. Paras lang. Ba't ayaw mo mag-Grab? Online ako. Ano ako sa Grab? Dual ako. Dual ka. Okay, ayos. Para ang punto mo kuya, Bicol? Samar. Samar, okay. Samar. Saan ba na sa sana, Samar? Northern. Waray-waray. So ano ka, Northern, hulaan ko ha. So pwedeng Katarman, Lawang, Rawis. Lagpas pa kami ng Ramis. So Lapinigan, Gamay. Lagpas pa doon. Gamay. Nito, Gamay. Magkakatabi kami dyan. Layo na nun kuya. Mapaanas.
Oh, yun, Mapanas. Na ano yan, pinaka-norte na talaga yun. Bandang Pacific Ocean. No, pag may bagyo, di ba? Maraming isda sa amin. Ayun, yun din maganda, presko isda. Pero pag may bagyo, walang mintis yan. Parang ano yun, durog kung durog. Basta pansin mo yung mga taga ano, dati napunta ko ano, Northern Samar dati. Kahit kunting ulan lang, declared ng ano, calamity, ano yan, state of calamity. So yung mayaman yung ano, yung taga assessor's office. Mga taga munisipyo yung mayaman. Kasi di naman lahat nabibigay ang ano eh. Witness ako nung dati, grabe pala corruption sa ano. Yun yung mga time, doon naman na parte makakakurakot yung mga mayor. Yung may mga ano, may mga sakuna. Kasi ano yan eh, calamity fund. Bibigyan ng ano, pera malaki. Pero ano, yun, maganda ang summer. Sabi nila may ano daw eh. Pero totoo ba yung ano, yung may lason-lason? Dati yun, pero ngayon wala. Kasi nung ako'y nagpuntang ano, hindi naman. Yan lang yan, sa alin, sa may alin man lang, pagtawid lang dun sa mga bus. Mga kainan dyan, yung mga marami nagbibiktima. Tsaka pansin ko sa ano ba? Pansin ko sa Northern Samar, lalo na. Yung kalabaw doon, hindi ginagamit pansaka. Inuulam. Yan ang mas masarap sa baka eh. Ng baka, linalangaw, yung kalabaw, nauubos eh. Ayon ba yun? Oo. Oo, totoo sa ano sa Samar. Yung Diba? baka hindi gaano nabibili eh. Yung kalabaw, una yun, sold out yun. Tama. Kasi 'di ba ang ano, 'di ba sa atin no, sa ating mga probinsya 'di ba kalabaw no? May ulam pala yun? Ha? May ulam? Aba. Dati inuulam yan sa amin dati, pero kapag ka nakagat ng ahas lang. Katulong sa pagkasaka yun eh. Oo. Sa Samar ulam yan. Parang ano, parang ang lahat ng karinderya doon, kahit hindi ganun ka class na karinderya, hindi pwedeng ano, walang kalabaw. Kalabaw ang specialty sa amin. Yun. Kaya siguro ang ano no, ang tawag nito, ano tawag diyan? Kaya siguro ang titibay ng mga kalamnan ng mga ano no, mga waray. Sanay sa bugbugan. Makipag-ano talaga yan eh. Makipagbubugan mga waray kasi nga kalabaw eh. Northern Samar. Napunta ko yan pati yung ano, yung lugar ni Ricky Lo na yung Las Navas, Katubig, yan napunta ko yun. Alagpas sa amin yan. Oh, tas siyempre yung ano, yung Lawang, no? Barangay lang pala yung ano, Araw, Lawang yung municipality, tapos yung Rawis ang barangay Isla. Ganda yung lugar, nakakamiss yun. Nakakambura kayo sa amin. Oo. So ano pala, ano yung ano? Makapanas. Mapana. Mapanas, so Hiwalay yung buhangin sa amin, hiwalay yung graba. Papala ka na lang, gusto mo gawa ng bahay. grabe no. Hindi na magbibistay. Buti hindi siya pinipirahan ng mga ano, congressman. Dati walang bawal, eh ngayon bawal na. Kasi may mga ganyan eh, nagpapatayan yung mga politician kasi nag-aagawan ng quarry. Eh doon sa Papalayan, pag gumagawa ka ng bahay, papala ka na lang doon. Pero ngayon, hindi na, pinagbawal na. So, asan yung metro natin kuya? So, Hindi ano yan, basta dito 68. Nagmahal na sa mga 70 plus. Yo. Okay. So ang ginawa ni kuya, di niya tinurn on yung ano, yung metrohan. Yun ang hindi ko napansin kanina. Sayang. Sige. Magkano yung hingi mo? 200, 150 lang ibigay ko. So yun ha, advice ko sa inyo, time check tayo. So tama yung talaga yung ano, napaka-consistent. Basta madaling araw, biyahe ko dito kapag ka hindi traffic. Nasa 6 minutes lang talaga yung biyahe ng ano, ng jeep, ng taxi. Tapos ang pamasahe, pinakamura ang 68 pesos, pinakamalaki na yung 80, 85. So ngayon, ang driver is hindi niya tinurn on yung metrohan. So ano yun, modus na yun. Which is balik na sila ngayon sa ano, modus. Ganun talaga eh, sistema yan eh. Eh syempre hindi na mahigpit yung taga Department of Transportation natin. Wala na si Lolo Art Togade, wala na si Digong. So balik sa ano sila, sa gawi. So mga modus. Kasi ang pamasahe nun, kung nakametro yon, nasa 68 pesos na talaga yon. 68 pesos, pinakamalaki 85 pesos. Tandaan nyo yan, makinig kayo sa akin. Take it from me kasi lagi akong sumasakay ng taxi papuntang airport. And yun na nga, ang pamasahe is ano lang, nasa 68 pesos pinakamura. Ang distance is parang 1.8 kilometer away. Pero syempre, hindi naman yun pwedeng kwentahin natin yung ano, yung kilometer distance na yun kasi dadaan pa ng ano eh. Dadaan pa ng iikot pa kasi wala namang diretsong daan para makapunta rito.
Or else banggain mo yung mga ano, mag-invisible yung taxi, banggain mo yung mga concrete barrier doon. So syempre dadaan pa ng papuntang ano, Rojas Boulevard. Anyway, so yun na, dito tayo sa airport. Basta makinig kayo ha, ganun lang kapag sasakay kayo ng taxi dito, dapat talaga wag kayong lumarga nang hindi naka-turn on ang metrohan. So di ko alam kung dahil ba siguro sa hirap ng buhay ng mga taxi driver kaya dumidiskarte talaga sila, pumaparaan kahit paano. O gaya nun, ang pamasahe 68 pesos, ang kanyang hiningi 200, pero siyempre binigay ko ng 150 lang. O hindi siya nagreklamo kasi alam niyang bawal ang 200, bawal yun yung ganun sistema. 200 tapos ang binigay ko 150 at hindi siya pwede umangal kasi pabor pa rin yung 150. Oo, kasi ang pamasahe noon nasa 68 pesos lang talaga, pinakamalaki na yung 70 Dati. so yun ha, huwag kayong sumakay ng taxi nang hindi kayo hindi nyo na yung metrohan. Dapat turn on muna yung metrohan bago alis yung taxi, yun. Or else, gaya nun, di ba, chargean ka ng 200 pesos. What is 200 pesos? Kaliit na bagay niyan. Pero ang point kasi dyan, ang point dyan is ano, parang wag natin silang bagyan ng chance, opportunity na or ito tolerate na manlokot, mandaya, di ba? Huwag tayong maging willing victim. Kasi akala natin nakatulong tayo sa kanila, bagkos ay naging ano pa tayo, parang accomplish no sa katarantaduhan ng mga taxi driver. So yan lang, 68 pesos sana ang pamasahe nun. So 200 ang hiningi, binigay ko ng 150, okay lang yun, wala problema. I can consider naman hindi naman tayo ganun ka lupit. Okay, that's all for today's video. Thank you for watching and I have to say bye bye and ingat, have a safe flight.